ngayong gabi. Parang nagtanong din po ako na pwede namang hanapin yung pumatay. Bakit po hindi siya hinanap? Noong gabi po, napuyat na po ako kakainap po ng aking anak dahil nahihirapan po sila makahinga. Ang lahat ng yan, susunod na. Join us now in this special live telecast of the 700 Club Asia. Tagumpay, Imayin mo na! Live tayo ngayon sa GMA. Live streaming din tayo sa cbnasia.org/livetv at sa Facebook page at YouTube channel ng The 700 Club Asia. Share our live video on your social media accounts and use the hashtag Tagumpay, Imayin mo na. Mapapanood din tayo abroad sa GMA Pinoy TV. Para sa isang magulang, ang makitang malusog ang anak ay sapat upang mapanatag ang kanilang loob. Pero hindi ito ang damdamin ni Rhea May na may mga sakiting anak. Ang malungkot ay hindi sapat ang 300 pesos na kita ng mister kada araw para maipagamot sila. Paano mapagtatagumpayan ng mga bata ang kanilang karamdaman? Narito ang kanilang kwento. Gabi-gabi po ako naiyak, nagdadasal. Na sana po gumaling na po ang anak ko dahil wala po talaga kami kahit piso. Masakit para sa inang si Rhea May na makitang nahihirapan ang dalawang anak dahil sa sabayang pagkakasakit ng ubo at sipon. Dagdag pa ang mga rashes sa mukha ng bunso niyang anak. Noong gabi po, napuyat na po ako kakainap po ng aking anak dahil nga po sa nararamdaman niya. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Gugustuhin man ni Rhea May na maipagamot ang mga anak, hindi niya ito magawa. Wala kasi silang sapat na pera. Kahit pamasahe papuntang health center ay wala sila. Tanging paggawa lamang kasi ng hollow blocks ang hanap buhay ng kanyang asawa. Tulad po kahapon, kita lang po ng asawa ko, 300 po. Binili ko po ng bigas at ulam, wala na po. Hindi ko po alam kung saan po ako kukuha ng pera pampagamot sa kanila. Tinugon ng Diyos ang panalangin ni Rhea May. Nagtungo ang mobile clinic ng Operation Blessing sa kanilang bayan sa Tuwi, Batangas. Agad niyang ipinakonsulta ang kanyang mga anak. Sa 2 years old na bata, mukhang upper respiratory tract infection na most probably viral lang. So binigyan ko lang din siya ng cetirizine drops. Para dun sa kapatid niya, 3 months old, ang aking hinala ay ito ay seborrheic dermatitis or atopic dermatitis. Binigyan ko siya ng isang mild na cream na steroid para ipahid doon para mawala yung pula doon sa kanyang mga pisngi. Pero kailangan i-maintain lang din ang hygiene. Nabigyan din ng libreng mga gamot at bitamina ang mga anak ni Rhea May. Napanatag po ang loob ko dahil po sa dumating po na tulong na Operation Blessing na mabibigyan na po ng gamot po yung mga anak ko, mapapainom ko na po. Hindi na po ako mahihirapan kung saan po ako kukuha ng pambiling gamot. Salamat po. Ilan lamang si Rhea May at kanyang mga anak sa mga natulungan ng Operation Blessing Mobile Clinic sa daan-daang residente mula sa 4 na barangay ng Tuwi, Batangas. Ang mga residente ay tumanggap ng libreng medical check-up, libreng salamin sa mga nanlalabo ang mata, libreng bunot ng ngipin, at libreng gamot para sa mga residente. Naging posible ang mga ito dahil sa patuloy ninyong suporta sa CBN Asia at sa pakikipagtulungan ng Citicorp Renewable Energy Corporation sa Operation Blessing. Ginagawa po namin ito, align dun sa mga adhikain nga din po namin, no? And we also want to make sure na one of the areas which is health is already being covered. So that's why tinapnan po namin ng Operation Blessing. Any company or corporation ay pwedeng makipag-partner sa Operation Blessing pagdating sa kanilang iba't ibang mga corporate social responsibility projects. They can support us by sponsoring the cost of the project or by partnering, engaging their employees, or even giving us in-kind donations. Hindi lamang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng serbisyong medikal ang naipadama natin sa ating mga kababayang kapos sa Tuwi, Batangas. Kundi may counseling section kasi ang medical mission
ng Operation Blessing. Kaya maging ang magandang balita ng Diyos ay naibabahagi ng ating mga volunteers sa bawat paglisan ng mga pasyente sa medical mission site na sasabing may nila ang tagumpay laban sa karamdaman at pighati sapagkat si Jesus na ang naghahari sa kanilang mga puso. You know, I can just imagine the anxiety and the pain that Rhea May goes through just looking at her two small kids na may sakit. Nako, pero buti na lang dumating ang Operation Blessing. At kitang-kita yung relief, no, sa muka ng mga kababayan dyan sa Batangas only proves that your generosity brings joy and healing. They receive physical strength and hope was restored into their weary souls as they heard the Word of God. Now, that's God's truth in their hearts. Kaya victory is certain over every trial that may come their way. Amen. At nagiging tagumpay din sa laban ng buhay ang mga kabataang mag-aaral sa ilalim ng Back to School project ng Operation Blessing. Ang mga batang ito ay tumatanggap ng scholarship, allowances at iba pang school supplies. Aside from education, Operation Blessing also responds to the nutritional needs of the undernourished children. Under the Blessed Child Project, underprivileged kids are given nutritious meals for free. At para lalo silang lumakas at sumigla, binibigyan din sila ng libreng vitamins. Sumasailalim din sila sa mga check-ups mula sa mga volunteer doctors and dentists ng Operation Blessing. Victory over illiteracy, sickness, and malnutrition is within reach because you choose to be part of this powerful work of God through CBN Asia. You choose to give because you want the Lord to use you as His vessel of victory for others. Talagang dama ng ating mga kababayan ang tagumpay na galing sa Lord dahil ikaw ay nagbigay sa Kanyang gawain. And since yesterday, your donations have reached 642,306. Keep calling, keep bringing. Let's continue to bring the victory of God to our kababayans in need by giving to CBN Asia. Just scan the CBN Asia QR code on your screen for your donation. You can use your credit cards or your e-wallet to donate. You may also call the number that is shown right now or chat with us on the 700 Club Asia Facebook Messenger. And joining us today is Reverb worship artist Sheena Lee to help us receive your donation. Thank you, Sheena. Yep, there's nothing to lose when you give. In fact, we gain so much more. Because Romans chapter 2 verse 6 says, God will repay each person according to what they have done. Donate now and scan the QR codes flash on your screen to give. You can also call the numbers on your screen or visit cbnasia.com/give. You can also donate through any of these means. You can give without loving, but you can never love without giving. Give love to our kababayans in need. Partner with CBN Asia. H. Hassle-free giving using credit card. GCash, Maya. E. Electronic banking through BDO. BPI. Metro Bank. And Union Bank. A. Accredited remittance center of M. Luwilier and RD Pawn Shop or I Remit Abroad. R. Register and pay in 7-Eleven. T. Text the Prayer Center 0998-590-0620 or call 8737-0700. Partner with CBN Asia now. 10 Laws for Success, Keys to Win in Work, Family, and Finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of Use, Law of Change, and Law of Responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Aksidente, cancer, kapansanan,
adiksyon, adultery, at pagkabaon sa utang. Yan ang mga kwento na inyong masasaksihan. Tagumpay sa hamon ng buhay mula kay Peter Kairos at Miriam Kiambao Roberto. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa hamon ng buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Kahit sa pagbibigay, we can rely on God's strength to empower us to be generous. This makes giving a cheerful act because we do it out of our compassion and not as an obligation. Ano mang halaga ang inyong ibibigay, malaki ang maitutulong nito sa pagpapaunlad ng buhay ng ating mga kababayang nangangailangan. Makakausap natin ngayon si Hazel Jane Tayao ng Caloocan City. Isa siya sa mga faithful givers sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. Hazel, kumusta na? I-share mo naman kung bakit mo pinili magbigay sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, saka tagapanood ng 700 Club Asia, sa inyo rin po, Sir Peter Kairos and Ma'am Sonja. Actually, dati po kaming street vendor. Mahirap po yung buhay pero na-inspire po kaming magbigay sa CBN Asia at Operation Blessing. Dahil napapanood ko po na nakakapunta po kayo sa mga malalayong lugar na hindi na po halos naaabot ng tulong. Nag-donate po ako paunti-unti ng 300 hanggang sa naging 500 na po siyang monthly. Doon na po namin nakita yung sunod-sunod na pagpapala ng Panginoon. Noong taong 2021, nakabili po kami ng bahay. Oh, praise the Lord! Lumago po yung aming mga negosyo, nadagdagan po ng pisonet, ng laundry, ng mini karinderya. At nung taon naman pong 2022, na-promote naman po ako bilang paralegal admin ng aming paralegal service. Bukod po dito ay sinagot na din po ng Diyos yung matagal ko nang dapat. Na-mind ko na po yung magkaroon ng babae. Last year po. Wow! Yan ang pinakamalaking blessing. Wow, at talagang nakipuyat siya kasama natin. Oo. So, alam ko po nabanggit yung ang hirap ng buhay. Praise God, bilinis na kayo ni Lord. No? Pero nag-struggle po ba kayo nung binabalak niyong magbigay? Nung mga panahon po ng struggle na tinatawag, kagaya po ngayon, tag-init, hindi masyadong maganda yung pasok ng income. Pero hindi na po namin tinitingnan yung struggle na yon. Bali, kinonsider ko na lang din po kasi yon na commitment ko po talaga yung pagbibigay sa Panginoon. Thank you, Wow. So Lord. Hazel, ano ang natutunan mo sa pagbibigay? Mas na-appreciate po namin yung mga biyaya na meron po kami ngayon na nakakapagbigay po kami sa gawain ng Diyos, ng 700 Club Asia at ng Operation Blessing. Natutunan din po namin na tayo po ay may kanya-kanyang kagamitan sa Panginoon para maging pagpapala po para sa ating kapwa. Wow, Thank Hazel, you so maraming salamat sa iyong testimony, nakaka-encourage. Yes. God bless you. And God bless din po. Sige. Maraming Good salamat night. sa opportunity. Take care. Good night, Yun baby. All right. Alam niyo po, sabi sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kaya magbibigay tayo ng walang pag-aalinlangan. Paniwalaan natin na ang ating pagbibigay ay magbubunga ng kaginhawaan sa mga kababayan nating nangangailangan. At pasalamatan na natin ngayon ang mga nagsipagbigay na thank you. Kay Emerson ng Manila, nagbigay 500 pesos. Si Jamie ng Laguna, 2,500 pesos. Si Jenilyn, 5,000 pesos one time and nag-pledge din siya 1,000 monthly. Thank you to Lloyda ng Pasig City, nagbigay 200 pesos. Si Jim and Jazz ng Cavite, 5,000 pesos. And si Lady Lou ng Quezon City, 500 pesos. Si Maribeth, 200 pesos. Si Lyra, 100 pesos. Luisa, taga Manila, 1,000 pesos. Michelle from Valenzuela City, 2,000 pesos. Arlene, 2,000 pesos. Fernando, taga Manila, 10,000 pesos. Maraming salamat. Truly, there is victory in giving. Let's give to God's work through CBN Asia. Just scan the CBN Asia QR codes on your screen to donate using GCash, Maya, and PayPal. And as a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts.
Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. 10 Laws for Success, Keys to Win in Work, Family, and Finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of Use, Law of Change, and Law of Responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Become a CBN Asia partner today. Hindi naging madali ang pamumuhay ni Joanna nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nagkakaroon ako ng question, bakit sila kompleto pamilya? For me, hinihintay ko lang na, ay, nandiyan yung papa ko. Nag-longing ka sa, sa love ng father. Dumating ako sa point na kahit adult na ako, ganun pa rin yung tingin ko sa lalaki, ay, pareho lang yung tatay ko. Irresponsable, iiwan din ako. Karoon ako ng bitterness. Lalo pang nadagdagan ang kanyang pighati nang siya ay palayasin sa sariling tahanan dahil pinagpalit sila ng kanyang tunay na ama sa ibang babae. Dulot nito, nanirahan siya kasama ang ina sa bahay ng kanyang lola, kung kaya't mas tinaguyod din niya ang kanyang pag-aaral. Nagkaroon ako ng thinking na ay kailangan ko makapagtapos kasi pag nakapagtapos ako, hindi na nila kami happy. Magiging proud siguro yung father namin sa amin. Habang dama ni Joanna ang kakulangan sa buhay, siya ay naimbitahan sa isang youth camp. Dito niya narinig ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus sa kanya. Binuksan niya ang kanyang puso at tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Nalalaman ko na may isang Diyos na namatay para sa aking kasalanan. All along, hindi ako nag-iisa. May isang ama pala na gumagabay sa akin. Gusto ko nang mamuhay ng naaayon sa Panginoon. Dahil sa naranasang paghipo ng Diyos sa kanyang puso, unti-unting binitawan ni Joanna ang dating pamumuhay at natutunang patawarin ang kanyang ama. Ang masidhi niyang pagmamahal sa Panginoon ang naghimok sa kanya na mas lalong maging masipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naunawaan ko na hindi pala ako fatherless. All along ay sinasamahan ako ng Panginoon. Nag-sorry ako kasi namalaki ako na may galit sa Kanya. Sinettle namin lahat, tumiyaw ng sorry, at ganun din naman po siya. Hangad ni Joanna na mas lumalim pa ang kanyang pagkakakilala sa Panginoon. Bukod pa dyan, nais din niyang ituro ang salita ng Diyos sa mga kabataan. Upang maisagawa ito, siya ay nag-apply sa back-to-school program ng Operation Blessing upang maging scholar sa kursong Bachelor of Arts, Major in Christian Education. Naisagawa niya ito dahil sa tulong ng mga kaibigan sa simbahan. For me, isang pribilehiyo na kapag-aral maabot yung pangarap ko. Tinulungan po ako ng Operation Blessing sa mga allowances ko, sa tuition fee ko. So, habang ako ay nag-aaral, naging smooth lahat. Naramdaman ko yung favor ng Panginoon sa akin. The Lord provided lahat ng kakailanganin ko sa school, even the school supplies. They provided yun. Natapos ni Joanna ang naturang kurso bilang cum laude. Labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos dahil ginamit niya ang Operation Blessing upang matupad ang pangarap ni Joanna. Nakita ko yung pagkilos ng Panginoon na di ko to deserve eh. Nag-aaral lang naman ako ng mabuti. Sumunod lang naman ako sa Panginoon. Dito ko nakita na kapag sumunod ka sa Panginoon, talagang isusustain ka niya. Lalong naging buo ang galak ni Joanna nang siya'y ikinasal ngayong taon. Siya ngayon ay patuloy na naglilingkod sa kanilang church community. The Lord filled me with the love I am longing sa matagal ng panahon. At sa Kanya ko lang yun nakita. Ako ay taos-pusong nagpapasalamat sa Operation Blessing, sa mga donors na patuloy na sumusuporta, katulad ko na pinag-aaral nyo na walang hinihinging kapalit. I'm Joanna Sidol, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Thank you, Lord, for the life of Joanna. Oo, at bukod kay Joanna, natutulungan din natin ang mga mahihirap nating kababayan na magtagumpay laban sa mga karamdaman. Under the healthcare program of Operation Blessing, our poor kababayans in remote areas receive free medical checkups, dental care, medicines, and even the Word of God in counseling sessions. Mas marami tayong naaabot dahil sa patuloy na pagsuyod ng Operation Blessing Mobile Clinic sa mga liblib na lugar sa bansa.
Dahil sa moderno at magandang kagamitan ng mobile clinic, gumiginhawa ang pakiramdam ng 150 hanggang 200 na pasyente na napaglilingkuran nito sa bawat araw ng misyon. Nagsasagawa din ng libreng surgery ang Operation Blessing sa mga nangangailangan nito. Sa ilalim ng life-changing surgery project nito, ginagawa ang mga cleft lip and palate operation, cataract surgeries at marami pang iba. In fact, kakatapos lang ngayong araw ang operation ng 18-year-old na si Glyza na taga Bukidnon na pinanganak na may bilateral club foot. Grabe, naging matagumpay ang ginawang club foot surgery kay Glyza. Tsak na mas magiging madali ang pag-abot niya sa kanyang mga pangarap at mararating ang mga lugar na nais niyang puntahan. Sa inyong patuloy na pagbibigay, mas marami pang tulad ni Glyza ang mabibigyan ng magandang kinabukasan. So grab your phones right now and scan the CBN Asia QR code flashed on your screen to donate. So far, your donations have reached, ayan, 714,806. Come on! Keep giving, keep calling. As a token of our gratitude, you will receive these exclusive gifts. Makikilala natin ngayon ang mga taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at nagtagumpay. Excited na akong marinig ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa Hamon ng Buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, makakatanggap ka rin ng streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Lumaki si Rhea na may dalang galit sa puso. Hindi niya kayang magpatawad matapos maipagkait ang hustisya sa pagpaslang sa kanyang ama. 2 taong gulang lamang siya noon nang barilin at mapatay ang negosyanteng ama sa kanilang probinsya sa Iloilo. Parang nagtanong din po ako na pwede namang hanapin yung pumatay. Bakit po hindi siya hinanap? Solong pinasan ng kanyang ina ang pagtataguyod sa kanila at hindi ito naging madali. Parang hindi po talaga siya capable kasi dati sa custom ng mga Chinese, yung mga babae po kasi hindi nakakapagtapos po ng pag-aaral. Mahirap po kasi kailangan ng mother kong pagkasyahin yung salary niya sa amin in order for us to eat kung ano yung gusto namin kainin. Sa paglipas ng panahon, lalong tumindi ang puot sa puso ni Rhea. Para itong sakit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Na-feel ko po yung oppression nung time na wala po talaga kaming magawa. Nung nawala yung father ko, inilipat talaga lahat sa uncle ko po. So siya po lahat yung nag-manage, siya po lahat talaga. Meron pong naiwan sa amin, pero in their own discretion po. Kung ano lang po yung maibigay din sa amin, kontento na po kami. Isang gabi, taong 2002, nakapanood ang nooy college student na si Rhea ng The 700 Club Asia sa telebisyon. Meron po dun sa prayer na talagang na-touch po ako, especially po sa mother ko kasi nung time na yun, single mom siya. So may mga dinadaanan siya na yun ng episode, tapos meron ding na-oppress. So nakikita ko din po yung situation namin doon sa pinapanood ko at pinagpipray ni Peter po. Nakikita ko po yung yung presensya ng God dun sa mga taong nagte-testimony po ng goodness ng Panginoon. So doon ko po nasabi sa sarili ko na sana ako din. Unti-unting nakilala ni Rhea ang Panginoon. Nagbigay ito sa kanya ng kapayapaan at lakas sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Doon po nagsimula yung gusto ko mag-devotion, gusto ko pong magbasa ng Word of God. And then, nung time na yon, nag-struggle na talaga dahil kailangan na po talagang isubmit lahat sa Panginoon. Sa paglalim ng kanyang pagkakilala sa Panginoon, natutunan ni Rhea ang konsepto ng pagbibigay sa gawain ng Diyos at pagtulong sa kapwa. Dito niya sinimulan ang pagdodonate sa CBN Asia. During that time po, nasa college ako, mga 500 to 1,000 po. Nagkaroon po ako talaga ng compassionate heart dun sa mga taong walang-wala. Kasi dinaanan namin yung na-experience ko po yun eh. Naging tapat ang Diyos kay Rhea
bumuhos ang pagpapala sa kanya at kanilang pamilya. Naniniwala ako, if you give more talaga, God will open the channel of blessings po. Will pour out all the blessings para maging blessing po tayo, maging channel of blessing po tayo sa mga tao. Kasi yung time na yun po, naging okay din po yung life namin. Nakapagtapos din po ako. And then, 2010, nagkaroon na po kami ng separate po na negosyo, yung single proprietor na po. Bunga ng kanyang paglago sa Diyos, buong pagpapakumbaba niyang binuksan sa Panginoon ang kanyang puso at humingi ng tawad sa pagkimkim ng galit sa mahabang panahon. Kasabay nito, unti-unting naglaho sa kanyang puso ang galit sa mga taong nakasakit sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa ngayon po, wala na po talaga akong makita sa heart ko na meron pang unforgiveness. Wala na talaga. God really wipes it all. Ngayon abala si Rhea sa pagmamanage ng kanilang sariling negosyo. Nag-aaral rin siya ngayon ng abogasya. Sa bawat pagsubok na dumating, kanya itong hinaharap ng buong tapang at puno ng pananampalataya sa Panginoon. Apart from the Lord, I am nothing po. Wala talaga. So nagpapasalamat ako unang-una po sa saving grace ng Panginoon. Dahil kung wala po sa Kanya, hindi ko rin po alam kung nasaan ako ngayon. Kaya lahat po ito para sa Panginoon. Just as the Lord reached out to Rhea when she was in college, so He's reaching out to you right now with His love. If you've never prayed to receive Jesus, we want to give you an opportunity now. Just say, Dear Jesus, I need you in my life. I'm a sinner and I need your salvation. So right now, Lord, I invite you into my life. Jesus, be my Lord. Jesus, be my Savior. I offer you my all. I want to journey with you starting tonight. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen. And we amen. also want to pray for those who are sick. Lord, we declare your healing for those who are sick right now, those who are sick mentally, emotionally, and physically. Healing be upon you, says the Lord. And Father, we also declare your victory upon those who are struggling in any area of their life. We thank you, Lord, that victory belongs to you. And Lord, as long as we have you, we're going to have victory over every area of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998-590-0620. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, PC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Glorious Blend. Ever found yourself trapped in the darkness of despair, struggling to find hope? Let me share with you the ultimate source of hope and victory, Jesus Christ. His sacrifice and resurrection paid the very path for our triumph over sin and death. He strengthens us to conquer every trial that comes our way. In Him, we find the confidence to rise above our circumstances, to face our present sufferings, knowing that they do not define us. Sabi nga sa 1 John 5:4, sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano man ang pagsubok, tayo ay magtitiwala at magwawagi. Dahil sa Diyos, meron tayong tagumpay, i-mine mo na! Ayan, mga nag-mine na ng blessing. Pasalamatan natin si Ning, nagbigay 500 pesos. Christina, 500 pesos. Lourdes, 200 pesos. Si Justin, 10,000 pesos. Teresa, 500 pesos. Alwina, 1,000 pesos. Dang, 1,000. Evaristo, 1,000 monthly. Neri, 5,000. At an anonymous giver from Muntinlupa, 50,000 pesos. Whoa. Thank you. Si Reden, 2,000 pesos. Si Dennis, 100 pesos. Tristan, 5,300. Ben, Tagakainta, 1,000 pesos. Del from Quezon City, 450. Anita, 5,000 pesos. Facebook stars, Elaine, 500 Facebook stars. Neri, 50 Facebook stars. And so far, your giving tonight has reached
731,506. Keep calling, keep giving. Marami pa kaming inihandang kwento para sa inyo. Sundan niyo ulit kami bukas, same time, same channel. Ngayong Miyerkules, 150,000. Sa nating palad ng Diyos kukunin yun. Napakalaking hirap. Lahat ng napundar namin, wala. paano sila nagtagumpay sa harap ng mga hamon? Tagumpay, imain mo na!